So, ganyan guys yung kanyang itsura kapag nakasarado. Kompleto na lahat. Gitara na lang ang kulang. Alright guys, so yan guys, i-update ko lang kayo guys sa ginawa natin na yung DIY na pedal board guys. So, yung pedal board natin na ito ay meron tayong mga dinagdag. At sa tingin ko, ito na yung pinaka final setup. Although may kulang pa, pero para sa akin ito na yung final setup kasi yung isang materialis na pwede pa nating ilagay ay wala na akong mahagilap dito sa lugar na ito. Alright guys, so ipapakita ko sa inyo guys kung ano yung mga dinagdag natin sa ating pedal board. Alright guys, so ito guys yung ating pedal board. So, unang ipapakita ko sa inyo guys at mapapansin nyo rin ay naglagay tayo ng gulong, no? Para hindi tayo mahirapang magbitbit. So, itutulak na lang natin. Ayan siya guys. Mayroon ng gulong yan. Ayan, di ba? At saka yung takip natin guys. So, naglagay din ako dito ng lagayan ng cables para sa guitar cable natin at saka isang cable para sa pinaka output ng ating guitar effects, yung cable na output papunta sa amplifier. So nandun siya, nakakonect siya, so hindi siya nakalagay rito. At saka isa pa, ito yung ating guitar guitar wireless natin guys. Ito yung isa pang ginagamit ko na yung Musladi. Yan, ginagamit ko yan. At saka yung isa, yung Amon na guitar natin, wireless natin. Ito yung Amon natin guys. Ayan. So Amon 5G, pinakita ko na rin to sa inyo guys sa unboxing. Ayan. So dito ko siya nilalagay. Then lalagyan ko lang siya ng rubber para hindi siya mahuhulog. Yan. At saka hindi siya aalog. Hindi siya aalog. Alright. So sayang kasi yung space dito guys, no? Kasi medyo mataas siya, no? So sayang yung space kaya nilagyan natin ng lagayan ng cable. So kompleto na lahat, di ba? And then isa pang dinagdag natin guys ay ito yung handle natin. Ayan, meron tayong handle na isa pa. Ayan, sa pinaka center para pag bibit-bitin natin pwede nating mabitbit. Bali tatlo na yung handle natin, yung dalawa sa gilid, ayan, isa, saka yung nandito. Ayan. At ito yung pinaka-center. Ayan. So, pag binuhat natin pag ganun. Alright. So, ganyan siya guys. So, merong dalawang tornilyo dito. Kasi nilagyan ko siya ng metal dito sa likod niya. Para, reinforcement. No? Para hindi lumundo. Kasi lang ito, hindi ganong matigas yung plywood, gumaganon siya pag binitbit mo, so mabigat. So nilagyan ko ng metal dito, so naging matigas siya, so hindi na siya lumulundo. Yan. So yan yung mga nilagay natin na setup dito guys sa ating DIY pedal board. Saka ito yung bisagra pala guys. So, yan yung bisagra. Yan yung bisagra na kumakalawit dito. Yan yung kumakalawit. Yan yung pasukan. Diyan natin pinapasok. Yan yung bisagra na yan. Yan. Kaya kapag bubuksan natin, i-slide natin. Alright, so dito naman guys ay naglagay tayo ng metal dito. Yan, para yung power cord natin dito natin siya ilalagay.
yung pinaka power cord. Yung AC cord natin dito natin nilalagay. Ayan. So syempre meron tayong charger dito. Ayan. Yan yung charger natin. So nilagyan ko rin ng ano yan, ng magnetic tape. Tulad dito yung magnetic tape. Ayan, katulad yan. Merong magnetic tape. Ayan. Para hindi siya aalog, hindi siya angat. So nakadikit lang siya dyan. Ayan. Okay. So yan yung ating setup guys. So bali yung setup natin guys, ito yung pinaka input natin. So for example, ito yung receiver. So dito siya nakapasok guys. Okay lang. Yan. So ganyan. Input natin. Or kung yung isa ang gagamitin natin, ito yung pinaka receiver. So dito naman natin siya ilalagay. Ayan. So ganyan yung kanyang position. Siyempre yung isa para sa gitara, nakakabit sa gitara. Yan yung transmitter, ito yung receiver. Alright. So kung gagamit tayo ng cable, guys, ay ito yung cable natin, for example. So dito natin siya papasok, pero pasok natin dito sa butas, may butas dito. Yan, may butas dyan. Ang purpose niyan para yung cable natin hindi nakaharang dito. Hindi nakaharang dito sa pedal board, sa guitar effects natin. Bali yung cable, pinapasok ko muna dito sa gilid. Ayan. Tapos labas dito, saka natin i-input. Ayan, para hindi siya nakaharang dito yung cables. Kaya may butas siya doon guys. Kaya may butas siya dyan. Alright, so yung output natin, stereo. Yung isa ay papunta rito sa acoustic singer. Yung isa papunta rito sa natin, Packbird. Then papunta sa loop. Tapos yung output ng loop natin, diretso na guys dito sa ating amplifier. Ito yung natin, output. Ayan. Yan yung setup ko. Ngayon dito guys sa natin sa acoustic singer bali ang output nito lang, ito yung mic input niya. Yan yung mic input. Tapos yung output niya, ito yung output ay diretso na sa amplifier. Yan. Actually, itong setting nito guys ay walang output na magmumula sa guitar, kundi yung output nito XLR. Sinet ko na vocal lang ang output. Yan yung setup ko. Kaya walang guitar na lalabas dito, at saka yung may volume naman yan sa guitar. Ayan. Meron siyang volume guys. Yung guitar natin may volume. So naka-off lang siya para walang lalabas na Ang purpose ko lang naman dito sa guitar ay dito sa acoustic singer, para magkaroon lang ng harmony, second voice. Ayan, sineset up ko rito. Magkaroon ng harmony, reverb, enhance, gumanda yung boses ng singer. Ganon. So yan yung setup ko kung bakit merong acoustic singer dito. Actually pang pang acoustic guitar So pwede rin naman gamitin dito sa setup na ganito. Alright. So ito yung power supply natin, galing dito. Ito yung power supply,
So dito ang power supply nito guys ay nandito. Yan. Naka-usli dyan yung power supply natin. Ito yung power switch natin. So yan yung setup ng ating guitar DIY na pedal board natin. So kumpleto na siya. Meron ng cable, dalawang cable para sa guitar, para sa amplifier. Meron tayong dalawang guitar wireless na palitan. Kapag nalobat yung isa, meron ka pang isang gagamitin. Then kapag na low charge, pwede mo siyang i-charge dito. Yan, meron tayong charger, diba? So yan yung ating setup. Ito yung cord natin. Alright. So ganyan guys yung kanyang itsura kapag nakasarado. Ito yung side na to ay merong gulong. Yan. Dun sa kabila syempre wala. So dito lang sa side na to ay may gulong. Alright. So yan yung mga dinagdag natin guys para mabigat din kasi siyang buhatin eh. Kaya kailangan talaga na may gulong siya, yan, para convenient, so hindi ka mahirapan. Alright, yan guys, okay na siya. So yan sa guys, kapag mag-ano tayo, may service tayo, yan, pagugulungin mo na lang siya. Ayan. Diba? Ang ganda. Napaka-convenient. And then, meron din siyang rubber foot dito guys. So, ayan. 4. Para kung itatayo mo, ano mo siya. Itatagilid, ano? So, ganun lang. Ayan. So, meron siyang protection. No? Ayan, meron siyang protection guys, ano? Ayan. Ayan. Pwede siyang itagilid habang nagta-travel ka. Pag ganyan, hilahin mo pag ganun. Ganyan yung angle para hindi sasayad. Pero mas maganda, ganyan na lang, Ayan. Tsaka yung gulong na ito, may lock din siya para kung gusto mo para hindi sa iikot. Ayan, katulad niya, meron siyang rito, stopper. Ayan, may stopper siya. So hindi mo na siya matutulak. Naka-steady. Alright guys, so okay ba yung ginawa natin? Ayan. Diba? Ganda. Ayan, pagbubuksan natin. Ayan, buksan natin. Ayan. Kompleto na lahat. Gitara na lang ang kulang. Kasi lahat ng accessories mo ay nandyan na. Yung cable natin, dalawang cable. Yung guitar wireless. Dalawa yung guitar wireless natin. At saka meron din tayong AC cord. Yung AC cord natin nandito. Ayan yung AC cord natin guys. Ayan, secure din yan sa dyan. So hindi sa aalog. Kasi may harang dito, may stopper. Ayan. Alright. Diba? First time kong gumawa ng ganitong pedal board. Dati ang gusto ko ay makabili. Ang kaso napakamahal guys. Napakamahal ng pedal board. Kaya naisipan ko na lang mag-assemble. So ito yung kinalabasan ng inassemble natin. Kompleto na. Kompleto na yung pedal board natin. Alright, so hanggang sa muli guys, dito ko natatapusin yung video na to. At sana guys ay nagustuhan nyo guys yung ginawa natin dito sa ating
pedal board, no, yung mga dinagdag natin, no, napakaganda. Ako satisfied ako sa pagkakagawa ko na ito ng pedal board na ito. So thank you nga pala sa panonood guys sa video natin, at sana hindi kayo nagsawa. So hanggang sa muli guys, magkita-kita na lang ulit tayo sa next video. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyong lahat. Peace.